Iyan ang tawag ng sarili kong ina sa alaala ng Lolo Antonio ko. Sa gitna mismo ng lamay, habang nakaburol pa ang lolo, itinapon ni Corazon ang lumang passbook niya sa basurahan. Walang galang, walang hiya. Para sa kanila ng kapatid kong si Paulo, ang lolo ay isa lamang matandang ulyanin na walang silbi. Wala silang utang na loob. Masakit isipin. Buong buhay nagtrabaho si lolo para sa pamilyang ito. Siya ang haligi ng tahanan na nagbigay ng lahat. Pero nang tumanda siya, trinato nila siya na parang isang lumang kasangkapan na dapat itapon. Ang tanging habol lang nila ay ang lupa at ang mana. Akala nila, panalo na sila dahil wala nang magtatanggol sa kanya. Pero nagkakamali sila. Ang hindi nila alam, ang tinatawag nilang basura ay naglalaman ng lihim na yaman. Ang lumang passbook na iyon ay may laman na 115 milyong piso. Tama ang narinig nyo. Si Lolo Antonio ay hindi ulyanin. Siya ay naghanda ng isang patibong at ang inaakala nilang mahina at tahimik na apo. Ako pala ang tatapos sa kasakiman nila. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal ng aking lolo. Sisiguraduhin kong matututo sila ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Kung nakaramdam na kayo ng pang-aapi mula sa sariling kadugo, para sa inyo ang kwentong ito. Paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Tara, simulan na natin. Kabanata 1, ang malamig na lamay at ang basurang itinapon. Kumusta po kayo? Salamat sa pagbabalik sa ating kwentuhan. Handa na ba kayo? Siguraduhin ninyong panoorin ito hanggang sa huli. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang lihim na pilit ibinaon sa limot, pero kusaring lumitaw para maningil. Simulan natin sa simula. Ako nga pala si Elena, 31 taong gulang. Simple lang ang buhay ko. Nagtatrabaho ako bilang isang paralegal sa isang maliit na opisina sa Maynila. Hindi malaki ang sahod. Ang sasakyan ko ay isang lumang Toyota na 15 taon na ang tanda. Tuwing liliko ako sa kaliwa, tumutunog ito na parang makina ng kiskisan ng palay. Pero magaling ako sa trabaho ko. Bakit kamo? Dahil mapagmasid ako. Napapansin ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nagtatanong ako. At hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha ang sagot. Sabi ng pamilya ko, isa raw itong masamang ugali, pero para sa akin, ito ang sandata ko. Ang libing ay ginanap noong Martes. Ang Lolo Antonio ko ay pumanaw sa edad na 89. Nakatira siya sa isang lumang bahay kubo na naging bato na sa paglipas ng panahon, doon sa Batangas. Malawak ang lupa. May malaking balkonahe kung saan tanaw mo ang mga bukirin na umaabot hanggang sa guhit ng langit. Ang akala ng lahat, wala siyang iniwang yaman. Isang matandang lalaki sa isang lumang bahay namumuhay ng simple sa huling mga taon ng kanyang buhay. Iyan mismo ang gustong paniwalaan ng nanay ko na si Corazon. At iyan din ang gusto niyang ipaniwala sa lahat ng tao. Ang seremonya ng libing ay maliit, mabilis, at napakalamig, eksaktong estilo ni Corazon. Ang nanay ko ay laging naniniwala na ang pag-iyak o pagpapakita ng emosyon ay tanda ng kahinaan. Para sa kanya, ang libing ay hindi pamamaalam. Ito ay isang abala, isang event na kailangang tapusin agad. Inayos niya ang lahat na parang isang corporate meeting sa Makati. 30 minuto para sa misa, 45 minuto para sa pagkain. At pagkatapos, uwian na. Walang lamay na inaabot ng ilang gabi. Walang sugalan o kwentuhan sa labas. Walang mainit na kape at tinapay para sa mga nagpupuyat. Ang pagkain, in-order niya sa isang catering na mura. Ang pansit ay tuyot at matigas. Ang lumpiang Shanghai ay malamig at makunat. Sigurado ako, kung buhay pa ang lola ko, babangon iyon sa hukay para lang magreklamo sa lasa ng pagkain. Mataas ang pamantayan ng lola. Pero si Corazon, wala siyang pakialam. Dumating ang kuya ko si Paulo, huli na siya ng 40 minuto. Nakasuot siya ng barong Tagalog na mas mahal pa yata sa kotse ko. Ang sabi niya, nahirapan daw siya sa parking. Napataas ang kilay ko. Ang bakuran ng lolo sa Batangas ay kasinlaki ng football field.
Puro graba ang sahig, kahit 10 jeep ay kasya doon. Pero sige, Paulo, parking ang dahilan mo. Halos hindi siya mukhang malungkot. Sa bagay, si Paulo ay hindi magaling magpakita ng emosyon, lalo na kung wala siyang mapapala. Niyakap niya ang nanay namin, nakipagkamay sa ilang bisita, at ginugol ang halos buong oras ng reception sa pagtingin sa kanyang cellphone. Marahil ay tinitingnan na naman niya ang kanyang mga investment o crypto. Mahilig magyabang si Paulo tungkol sa pera. Nakatayo ako sa isang sulok, pinapanood ko ang pamilya ko. Para silang mga artista sa entablado, gumaganap sa isang dula ng pagdadalamhati. Pero alam kong peke ang lahat. Inisip ko si Lolo Antonio. Si Lolo ay isang accountant sa loob ng 40 taon. Ang mga numero ay ang kanyang lengguwahe. Kaya niyang tumingin sa isang spreadsheet at makita ang mga kwentong hindi nakikita ng iba. Magaling din siyang maglaro ng chess. Tinuruan niya akong maglaro nung 7 taong gulang pa lang ako. Doon kami uupo sa malaking balkonahe, may chessboard sa gitna at umiinom ng malamig na sagot gulaman habang pinapawisan sa init ng tanghali. Palagi niyang sinasabi sa akin, ang chess ay hindi tungkol sa mga piyesang nakain mo. Ito ay tungkol sa mga posisyong ginawa mo, ang mga patibong na inilatag mo. At ang pasensya na maghintay hanggang sa magkamali ang kalaban mo. Ang paborito niyang kasabihan ay ito, ang katotohanan ay mapagpasensya. Mas mahaba ang pisi nito kaysa sa anumang kasinungalingan. Noon, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hanggang ngayon, 2 linggo bago siya namatay, dinalaw ko siya sa Batangas. Mahina na siya noon. Ang katawan niya ay bumibigay na. Pero ang kanyang mga mata, matalas, nakatutok, buhay na buhay. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagulat ako sa lakas niya. Hinila niya ako palapit. Ang boses niya ay halos pabulong na lang, pero bawat salita ay may diin. Ang passbook, sabi niya. Sa aking silid-aralan, ang libro ng chess. Ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang makakaalam. Mangako ka sa akin. Nangako ako. Kahit hindi ko naiintindihan, nangako ako. Balik sa libing. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang pamilya sa loob ng lumang bahay. Si Corazon ay naglalakad na sa mga kwarto. Naririnig ko siya. Nagsasalita na siya tungkol sa pagbebenta ng lupa. Tinatalakay ang mga potensyal na buyer. Kinukwenta ang halaga ng bawat metro kwadrado. Hindi pa nga lumalamig ang katawan ng lolo, binebenta na nila ang bahay niya. Si Paulo ay tumatango lang. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng suhestyon. Malinaw na napag-usapan na nila ito noon pa. Marahil noong buhay pa si Lolo. Dahan-dahan akong tumakas. Pumunta ako sa silid-aralan ni Lolo, sa study room niya. Ito ay isang maliit na kwarto na puno ng mga librong amoy, lumang papel at tabako. Hindi na naninigarilyo si Lolo sa loob ng 20 taon, pero ang amoy ay nanatili sa mga dingding. Nakita ko agad ang libro ng chess. Strategic Endgame, A Master's Guide. Ito ang paborito niya. Ilang daang beses na naming pinag-usapan ang mga estratehiya sa librong iyon. Hinugot ko ito mula sa estante. Pakiramdam ko ay may mali, masyadong mabigat. Binuksan ko ito at huminto ang tibok ng puso ko. Ang mga pahina sa loob ay hinukay. May butas sa gitna ng libro. Sa loob nito, may nakatagong isang lumang leather passbook. Ang mga gilid nito ay gasgas na. Mukha itong sinauna, parang galing pa sa ibang panahon. Dinala ko ito sa sala. Gusto kong ibahagi ang natuklasan ko sa pamilya ko. Gusto kong ipakita na may iniwan si Lolo. Iyon ang naging pagkakamali ko. Nakita ito ni Corazon bago pa ako makapagsalita. Ang reaksyon niya ay mabilis. Masyadong mabilis. Masyadong matalim. Tinawid niya ang kwarto sa 3 hakbang lang. Hinablot niya ang passbook mula sa mga kamay ko. Halos hindi niya ito tiningnan bago niya ito itinapon ng diretsyo sa basurahan sa kusina. Basura yan, sabi niya. Ang boses niya ay matigas. Mga lumang account na hindi na nag-e-exist, dapat ibinaon na yan kasama niya sa hukay. Huwag ka nang maghalungkat sa mga gamit niya, Elena. Hindi yan magandang tingnan. Tumawa si Paulo mula sa sofa. Palagi ka na lang sentimental, ano, Elena? Nagkatinginan silang dalawa.
Si Corazon at si Paulo. Isang sulyap lang. Mabilis. Halos hindi mapapansin. Pero nakita ko. Nagtrabaho ako ng 8 taon sa law firm. Nakita ko na ang tinging iyon noon. Iyon ang tingin na ibinibigay ng mga tao sa isa't isa kapag may tinatago silang sikreto. Kapag natatakot sila na may lumalapit sa katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumalik ako sa maliit kong apartment sa Maynila. Pero ang isip ko ay nasa Batangas. Paulit-ulit kong iniisip ang reaksyon ng nanay ko. Kung ang passbook ay walang halaga, bakit siya nagalit? Bakit hindi na lang siya nagkibit-balikat? Bakit kailangan niyang itapon yon ng mabilisan? Bakit parang natataranta siya? At naisip ko si Lolo Antonio. Ang matatalas niyang mata. Ang mga habilin niya. Siya ay isang accountant sa loob ng 40 taon. Hindi siya nagkakamali sa mga numero o dokumento. Kung itinago niya ang passbook na iyon sa loob ng isang libro ng chess at sinabi niya sa akin lang, may dahilan iyon. Ang mga tao ay nagagalit lang ng ganoon kapag may itinatago sila. 5:00 ng umaga, gumawa ako ng desisyon. Babalik ako sa farm sa Batangas. Ang passbook na iyon ay nasa basurahan pa rin at aalamin ko kung bakit gustong-gusto ng nanay ko na manatili itong nakabaon. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Alam kong delikado ang gagawin ko. Alam kong kakalabanin ko ang sarili kong pamilya. Pero para sa lolo, gagawin ko ang lahat. Handa na akong maglaro. Kabanata 2. Ang lihim na habilin ni Lolo. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada pabalik ng Maynila, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Lolo Antonio. Ang Lolo Antonio ay hindi basta-basta ulyanin na matanda. Iyan ang gusto nilang isipin ng lahat. Iyan ang gustong ipaniwala ni Corazon sa buong angkan. Pero mali sila. Kilala ko ang lolo ko. Si Lolo Antonio ay isang CPA, isang Certified Public Accountant sa loob ng mahigit 40 taon. Ang utak niya ay parang calculator. Alam niya kung saan napupunta ang bawat sentimo. Alam niya kung may kulang na piso sa sukli. Hindi siya nagkakamali sa pera. Hinding-hindi. Bukod sa pagiging accountant, isa siyang magaling na manlalaro ng chess. Naalala ko noong bata pa ako, doon sa balkonahe ng lumang bahay sa Batangas. Tuwing hapon, pagkatapos ng merienda, ilalabas niya ang lumang chessboard. Ang mga piyesa ay gawa sa kahoy na narra, makinis, mabigat. Tinuturuan niya ako hindi lang kung paano igalaw ang mga piyesa. Tinuturuan niya ako kung paano mag-isip. Sabi niya sa akin noon, Elena, apo, sa chess at sa buhay, huwag kang padalos-dalos. Ang unang galaw ay hindi laging siyang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang huling tira. Tinititigan niya ako sa mata kapag sinasabi niya iyon. Ang katotohanan, dagdag pa niya, ay parang isang magaling na manlalaro. Marunong itong maghintay, hahayaan niyang magsinungaling ang kalaban. Hahayaan niyang magkamali sila. At kapag kampante na sila, doon ito aatake, checkmate. Noon akala ko ay tungkol lang iyon sa laro. Pero nitong mga huling araw, naintindihan ko na. Bumalik ang isip ko sa araw na dinalaw ko siya. 2 linggo bago siya binawian ng buhay. Nakahiga siya noon sa kanyang kwarto. Amoy gamot at efficacent oil ang paligid. Ang mga bintana ay nakasara dahil ayaw ni Corazon na pumasok ang alikabok. Masyadong madilim. Masyadong tahimik. Nang pumasok ako, akala ko tulog siya. Payat na siya noon. Ang balat niya ay kulubot na at manipis na parang papel. Halos butot balat na lang ang lolo. Pero nang lumapit ako, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat ako. Wala akong nakitang ulap sa mga mata niya. Walang kalituhan. Walang tanda ng pagkaulyanin. Ang nakita ko ay takot at determinasyon. Hinablot niya ang kamay ko. Ang higpit, masakit sa higpit. Hinila niya ako palapit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa pinto para siguraduhing walang nakikinig. Elena, bulong niya. Ang boses niya ay garalgal pero malinaw. Makinig ka sa akin. Kabanata 3. Ang pagkilos sa madaling araw, 3:00 ng madaling araw. Nakatitig lang ako sa kisame ng aking maliit na apartment. Gising na gising ang diwa ko.
Hindi ako dinalaw ng antok kahit na pagod ang katawan ko galing sa libing. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ng nanay ko. Si Corazon. Naalala ko ang kilay niyang nakataas. Ang bilis ng kamay niya nang hablutin niya ang passbook. Ang gigil sa boses niya nang sabihin niyang basura lang iyon. Bakit? Bakit ganoon na lang siya kagalit sa isang lumang notebook? Kung talagang wala iyong halaga, bakit hindi na lang niya ito pinagtawanan? Bakit kailangan niyang itapon yon ng mabilisan? Parang may tinatakbuhan. Parang may tinatago. Masama ang kutob ko. At sa trabaho ko bilang paralegal, natutunan ko ang isang bagay. Kapag masama ang kutob mo, madalas ay tama ka. Ang mga tao ay nagagalit lang ng ganoon kapag takot silang mabuko. 5:00 ng umaga, hindi ko na kaya. Bumangon ako. Naghilamos, nagpalit ng damit, kinuha ko ang susi ng kotse ko. Gumawa ako ng desisyon, babalik ako sa farm sa Batangas. Ngayon din, ang biyahe papunta sa probinsya ay tahimik. Wala pang masyadong sasakyan sa South Luzon Expressway. Madilim pa ang paligid. Ang tanging liwanag ay galing sa mga poste ng ilaw sa kalsada na isa-isang dumadaan sa paningin ko. Pinatay ko ang radyo, kailangan kong mag-isip. Inisip ko si Lolo Antonio. Siya ay isang taong mapagpasensya. Planado ang lahat ng kilos niya. Hindi siya gumagawa ng bagay ng walang dahilan. Napakatalino niya. Isa siyang CPA. Isang accountant na sanay humuli ng mga pandaraya sa kumpanya. At isa siyang chess player na kayang makita ang 10 tira bago pa man ito mangyari. Ang tanong ko sa sarili ko habang nagmamaneho, bakit niya itatago ang isang passbook sa loob ng isang libro? Bakit kailangan niyang butasin ang mga pahina ng paborito niyang libro para lang maitago iyon? At bakit ako lang? Bakit sa akin lang niya ibinilin? Ikaw lang, Elena. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Ang mga salitang iyon ay parang sirang plaka na umiikot sa utak ko. Dumating ako sa farm nang pasikat na ang araw. Ang langit ay may kulay, ube at ginto. Napakaganda, napakatahimik. Ang simoy ng hangin ay presko, amoy damo at amoy lupa. Wala pang ibang sasakyan. Walang tao. Tulog pa ang mga caretaker sa kabilang bahay. Mabuti. Ito ang gusto ko. Walang makakakita sa akin. Ginamit ko ang duplicate key na tinatago ni Lolo sa ilalim ng paso ng bougainvillea sa 2 baitang ng hagdan. Alam ko kung nasaan yon dahil ako ang nagtago noon para sa kanya noong nakaraang taon. Pinihit ko ang seradura. Click. Bumukas ang pinto. Ang loob ng bahay ay tahimik. Parang pinipigil ng bahay ang paghinga nito. Ang mga upuan ay nakaayos pa rin mula sa reception kahapon. Pero wala na ang ingay ng mga tao. Wala na ang mga plastik ng ngiti ng mga kamag-anak. Dumiretso ako sa kusina. Ang puso ko ay kumakalabog sa dibdib ko. Dug, dug. Dug, nandoon pa ang basurahan, nasa gilid ng lababo. Eksakto kung saan ito iniwan ng nanay ko kahapon. Huminga ako ng malalim. Isipin niyo ito. Ako, si Elena. May college degree, may disenteng trabaho. Nakatayo sa gitna ng kusina habang madilim pa at handang maghalungkat ng basura. Kung nakikita ako ni Lolo ngayon, siguradong tatawa iyon ng malakas. Pero kung nakikita ako ng therapist ko, baka resetahan ako ng gamot. Wala akong pakialam. Kailangan kong malaman ang totoo. Hinila ko ang itim na plastic bag palabas ng basurahan. Ibinaba ko ito sa sahig. Sinimulan kong hukayin ang laman. Napakabaho. Amoy panis na spaghetti. Amoy lumang kape. Maraming papel na plato. Maraming tissue na ginamit ng mga bisita. May mga tinik ng isda. May balat ng prutas. Kadiri. Pero hindi ako tumigil. Ang mga kamay ko ay nanginginig hindi dahil sa dumi, kundi sa kaba. Nasa ilalim ito, nakatago sa ilalim ng mga basang napkin at latak ng kape. Nahawakan ko ang leather na pabalat. Malamig at medyo basa. Hinugot ko ito, ang lumang passbook ni Lolo. Tumayo ako at kumuha ng tissue. Pinunasan ko ito ng maigi. Tinanggal ko ang mga dumikit na kanin at mantsa ng kape. Tinitigan ko ito sa ilalim ng ilaw sa kusina. Ang pabalat ay lumana. Kulay brown na leather na tila galing pa sa dekada 70. Halatang luma, halatang walang kwenta. Iyon ang akala ng nanay ko. Pero nang buksan ko ito,
may napansin akong kakaiba. Bilang paralegal, sanay ako sa mga dokumento, sanay ako sa mga format ng bangko. Ang account number na nakasulat sa loob? Masyadong mahaba, masyadong moderno. Hindi ito tugma sa lumang itsura ng pabalat. Ang pabalat ay luma, pero ang laman ay bago. At doon ko nakita ang papel. May isang maliit na papel na nakatupi ng maayos. Nakasiksik ito sa loob ng spine o gilid ng passbook. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo bubuklatin ng maigi. Dahan-dahan ko itong binuklat. Ang sulat kamay ni Lolo. Pamilyar na pamilyar ako sa sulat niya. Malinis, tuwid, may diin ang bawat letra. Binasa ko ang nakasulat. Account number 77412289. At sa ilalim nito, may maikling mensahe. Wala silang alam tungkol dito. Hingin mo ang full history o buong kasaysayan ng account. Huwag kang magtitiwala sa pamilya. Ikaw lang, Elena. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Binasa ko ito ng 3 beses, paulit-ulit. Wala silang alam. Ibig sabihin, si Corazon, si Paulo, hindi nila alam ang tungkol dito. Huwag kang magtitiwala. Kinilabutan ako. Ang balahibo sa braso ko ay tumayo. Ang lolo ko, sa gitna ng kanyang sakit, ay nagawang itago ito. Nilinlang niya ang sarili niyang pamilya para protektahan ang kung anuman ang nasa account na ito. At pinagkatiwalaan niya ako para hanapin ito. Hindi siya ulyanin. Matalino siya. Sobrang talino niya. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Ito ang unang itinuro sa akin sa law firm. Ang ebidensya ay pwedeng mawala. Ang papel ay pwedeng masunog. Pero ang digital copy ay pang-habambuhay. Kinuhanan ko ng litrato ang passbook. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat pahina. Kinuhanan ko ng litrato ang maliit na sulat ni Lolo, ang account number, ang mensahe. At agad-agad, in-upload ko ang mga litrato sa aking cloud storage. Sinigurado kong may backup sa email ko at isa pa sa secret folder ko. Walang makakabura nito. Kahit sunugin pa ni Corazon ang buong bahay, nasa akin na ang ebidensya. Tumayo ako. Inayos ko ang sarili ko. Ibinalik ko ang basura sa dati nitong ayos para walang makahalata na ginalaw ko ito. Lumabas ako ng bahay bitbit ang passbook sa loob ng aking bag. Mahigpit ang hawak ko sa bag ko. Parang may dala akong ginto. Sumakay ako sa kotse ko. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Maynila, puno ng tanong ang isip ko. Anong meron sa account na ito? Magkano ang laman nito? At bakit takot na takot ang nanay ko na makita ko ito? Isang bagay lang ang sigurado ako. Si Lolo Antonio ay nagsimula ng isang laro. Isang laro ng chess laban sa mga taong nagtaksil sa kanya. At ako? Ako ang piyesa na gagamitin niya para ibigay ang huling tira. Ang checkmate. Pinatunog ko ang makina ng lumang kotse ko. Handa na ako. Pupunta ako sa bangko at aalamin ko ang totoo kahit ano pa ang mangyari. Kabanata Arch 4, ang mga tawag na puno ng pagkukunwari, umuwi ako galing Batangas na mabigat ang pakiramdam. Nasa bag ko ang lumang passbook. Nasa isip ko ang mga tanong na walang sagot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang lolo ko ba na nasa kabilang buhay na? O ang pamilya ko na buhay at naghahanda ng maglustay ng mana? 10:00 ng umaga. Tumunog ang telepono ko. Si Corazon, ang nanay ko. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong magpanggap na walang alam. Hello, Ma, sabi ko. Ang boses niya sa kabilang linya ay matamis. Sobrang tamis. Parang asukal na may halong lason. Kamusta ka na, anak? Tanong niya. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Alam kong mahirap ang araw kahapon para sa ating lahat. Naghintay ako. Alam kong may kasunod pa ito. Si Corazon ay hindi tumatawag para lang mangumusta. Hindi ganoon ang nanay ko. At tama nga ako. Nga pala, dugtong niya. Hindi ka naman bumalik sa farm kanina, hindi ba? Wala ka namang kinuha sa mga gamit ng lolo mo? Natigilan ako. Paano niya nalaman? O baka nanghuhula lang siya? Kailangan kasi naming ikatalog ang lahat, paliwanag niya. Lahat ng gamit doon ay pag-aari na ng estate. Kailangan maayos bago ibenta. Nagsinungaling ako. Kailangan kong magsinungaling. Wala po, Ma, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado.
kumuha lang ako ng isang lumang libro ng chess para sa memories. Alam mo naman, yun ang bonding namin ni Lolo. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Naramdaman kong nag-iisip siya. Kinikilatis niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Nagdududa siya. Tapos, narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Ang boses niya ay naging malumanay, pero may diin. Mabuti naman, okay lang yung libro. Pero Elena, makinig ka sa akin. Huwag ka nang maghahalungkat sa mga gamit niya, okay? Ang lolo mo, alam mo naman siya. Huminto siya sandali para sa epekto. Hindi na siya maayos nitong mga huling taon. Ang isip niya, humihina na. Ulyanin na siya. Hindi niya na alam kung ano ang totoo at kung ano ang imahinasyon lang. Kung may makita kang mga papel o sulat, huwag mo nang pansinin. Kalokohan lang yon ng isang matandang lito ang isip. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isigaw sa kanya na sinungaling siya. 2 linggo pa lang ang nakararaan, tinitigan ako ni Lolo sa mata. Ang isip niya ay matalas pa sa kutsilyo. Ang mga habilin niya ay malinaw. Hindi siya lito, hindi siya ulyanin, pero nanahimik ako. Opo ma, naiintindihan ko, sabi ko na lang. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Ang tawagin mong ulyanin ang isang taong matino para lang pagtakpan ang baho mo? Iyan ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Hindi pa natatapos ang araw. 7:00 ng gabi, tumunog ulit ang telepono ko. Si Paulo, ang kapatid kong si Kuya Paulo. 6 na buwan na kaming hindi nag-uusap. Ang huling tawag niya sa akin ay para itanong kung naibenta ko na ba ang golf set ng tatay namin. Kinuha niya iyon at hindi ko na nakita ulit. Ngayon, bigla siyang tumawag. Hey, Elena, bati niya. Ang boses niya ay masyadong kaswal, masyadong masigla, parang tropa lang ang kausap. Sabi ni Mama, nagtatanong ka raw tungkol sa mga gamit ni Lolo. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka lang. Ang kapatid ko, nangungumusta? Parang pusa na nag-aalok na bantayan ng isda. Hindi ka panipaniwala. Okay lang ako, sagot ko. Nag-iisip lang. Tumawa siya ng mahina, yung tawang mapang-insulto. Alam mo, sabi niya, wala naman talagang iniwan si Lolo, di ba? Yung lumang bahay lang at ilang gamit. Nag-usap na kami ni Mama. Siya na ang bahala sa pagbebenta. Ako na ang bahala sa mga papeles. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. At doon ko nakuha ang sagot. Nag-usap na sila. Naghatian na sila. Si Corazon ang kukuha sa pera ng bentahan. Si Paulo ang kukuha sa iba pang assets. At si Elena? Si Elena na apuring tunay? Wala. Inaasahan nilang tatanggapin ko na lang ito. Inaasahan nilang mananahimik ako gaya ng dati. Ang huling sinabi ni Paulo bago ibaba ang telepono ay tumatak sa isip ko. Hayaan mo na, Elena. Alam mo naman kung paano magalit si Mama. Huwag mo nang palakihin ang gulo. It's not worth the fight. Hindi sulit ang away. Pinatayan ko siya ng telepono. Umupo ako sa sofa ng apartment ko. Madilim na sa labas, pero ang isip ko ay maliwanag. Tingnan natin ang timing. Si Corazon tumawag ng 10:00. Si Paulo tumawag ng 7:00. 9 na oras ang pagitan. Parang planado. Parang nag-usap sila kung sino ang tatawag at kung ano ang sasabihin. Tinitiyak nila kung ano ang alam ko. Sinisigurado nilang pareho ang kwento nila. Takot sila. Takot na takot sila sa kung ano ang maaari kong malaman. Bakit ka matatakot kung wala kang ginagawang masama? Bakit ka magpapaliwanag kung wala kang tinatago? Kinuha ko ang notebook ko. Sa trabaho ko sa law firm, isa lang ang batas. Idokumento ang lahat. Ang alaala ay kumukupas, pero ang dokumento ay panghabambuhay. Isinulat ko ang bawat detalye ng tawag nila. Oras, tagal ng usapan, ang eksaktong mga salitang ginamit nila. Ulyanin na siya, sabi ni Corazon. Wala siyang iniwan, sabi ni Paulo. Huwag ka nang maghalungkat, sabi nilang dalawa. Tiningnan ko ulit ang passbook, ang lumang leather na pabalat, ang papel na may sulat kamay ni Lolo. Wala silang alam tungkol dito. Napangiti ako ng mapait. Tama ka, Lolo. Wala silang alam. Wala silang kaalam-alam na hawak ko na ang susi sa lahat ng kasinungalingan nila.
Akala nila ay mahina ako. Akala nila ay susunod lang ako dahil ako ang bunso. Dahil ako ang walang pera. Dahil ako ang tahimik. Pero nakalimutan nila kung sino ang nagpalaki sa akin. Tinuruan ako ni Lolo na maglaro ng chess. At sa chess, hindi ka umaatras kapag nakita mong takot ang kalaban. Bukas na bukas din, kinuha ko ang cellphone ko at nag-text sa boss ko. Magfa-file ako ng personal leave bukas, emergency. Hindi naman talaga ito emergency. Ito ay hustisya. Bukas, pupunta ako sa bangko. Bukas, aalamin ko kung ano ang laman ng passbook na ito. At bukas, sisimulan kong hilahin ang tali na magpapabagsak sa kanila. Kung gusto nilang ilibing ang katotohanan kasama ni Lolo, nagkakamali sila. Dahil ako ang maghuhukay nito. At isisiwalat ko ang baho nilang lahat sa liwanag. Humanda kayo, ma. Humanda ka, kuya. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Kabanata 5. Ang pagkikita sa bangko. Malambot ang sikat ng araw ng si Danica ay humakbang papalapit sa dating bangko sa kanilang bayan. Ang gusaling iyon na dating saksi sa mga pangarap at pag-asa ng marami ay naroon pa rin matatag sa kanyang kinatatayuan. Sa loob, ang pamilyar na amoy ng papel at ang mahinang ugong ng mga makinang nagbibilang ng pera ay bumati sa kanya. Lumapit siya sa teller na may malumanay ng ngiti, dala ang lumang bankbook na tila ba isang kayamanan na hindi niya nabuksan sa mahabang panahon. Magandang umaga po, bati ni Danica. Ang tinig niya'y bahagyang nanginginig sa pinaghalong kaba at pananabik. Gusto ko lang pong i-check ang aking account. Binigay niya ang bankbook. Ang teller, isang babaeng kilala na niya noon pa man, ay kinuha ito at nagsimulang mag-type sa computer. Habang nagtatype, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng babae. Ang dating malumanay na mukha ay napalitan ng bahid ng pagtataka na sinundan ng hindi maipintang pagkabahala. Napansin ito ni Danica. May mali, may hindi tama. Sandali lang po, sabi ng teller, ang tinig ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya kay Danica, ang mga matay puno ng pag-aalala. Tatawagin ko lang po ang aming manager. Hindi na nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na maayos na suwit at kurbata ang lumapit. Ito si G. Callaway, ang manager ng bangko. Ang kanyang mukha ay may seryosong ekspresyon at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Danica mula ulo hanggang paa. Binibini, simula ni G. Callaway. Ang tinig ay kalmado, ngunit may bigat. Maaari po bang sumunod kayo sa akin sa aking opisina? Mayroon lang po tayong kailangang pag-usapan tungkol sa inyong account. Sumunod si Danica, ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis. Ang opisina ni G. Callaway ay tahimik at maliwanag, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay tila hindi matanggal. Umupo si G. Callaway sa kanyang malaking mesa, habang si Danica ay inanyayahang umupo sa isang upuan sa harap nito. Binibining Danica, panimula muli ni G. Callaway, matapos mapagtintig ng ilang sandali sa bankbook. Ang inyong account po ay, naka-flag po ito sa aming sistema. Huminto siya sandali, tila naghahanap ng tamang salita. Hindi po ito dahil sa anumang pagkukulang ninyo. Wala pong mali sa inyong mga transaksyon o sa paraan ng inyong paghawak sa inyong pera. Napakunot ng noo si Danica. Naka-flag po? Ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, paliwanag ni G. Callaway, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Danica, ay ang account na ito ay may kakaibang kasaysayan. Muli siyang huminto. Isang kasaysayang hindi pangkaraniwan. Hindi po ito isang simpleng account, binibini. Ito po ay may mga tala na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Napalunok si Danica. Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Ang dating simpleng pagbisita sa bangko upang tingnan ang kanyang ipon ay tila nagiging simula ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Ang kanyang isipan ay agad na naglakbay pabalik sa mga alaala. Ano kayang kasaysayan ang tinutukoy ni G. Callaway? Isang bagay bang mula sa nakaraan na hindi niya nalalaman? O baka naman, isang bagay na may kinalaman sa mga taong malapit sa kanya? Naiintindihan ko po na ito ay maaaring nakakabahala, patuloy ni G. Callaway, na wari inabasa ang pagkalito sa mukha ni Danica.
Pero nais ko pong tiyakin sa inyo na ang bangko ay gagawin ang lahat ng makakaya upang malaman ang buong katotohanan. Ito po ay isang proseso na kailangan nating gawin para na rin po sa inyong kapakanan. Tumango si Danica, bagamat hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Ang mga salitang kakaibang kasaysayan ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nila alam ang kani-kaniyang kwento na nakatago sa likod ng bawat isa, tulad ng lihim na bumabalot ngayon sa kanyang sariling bank account. Ang paglalakbay na ito sa bangko ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng mga lihim na maaaring nakabaon na sa panahon. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging malakas. Sapagkat ang kasaysayang iyon, anuman ang maging laman nito, ay bahagi na ngayon ng kanyang buhay. Ang kaniyang pera, ang kaniyang mga pangarap, ang kaniyang kinabukasan, lahat ay tila nakasalalay sa paglilinaw ng kakaibang kasaysayang ito. Napatingin siya muli kay G. Calloway. Ano po ang susunod na hakbang, Ginoo? Tanong niya. Ang tinig ay puno na ngayon ng determinasyon. Ngumiti ng bahagya si G. Calloway, isang ngiting nagpapakita ng paggalang sa tapang na ipinapakita ni Danica. Magpapadala po kami ng formal na liham sa inyong address para sa mga detalye. Samantala, hinihiling ko po ang inyong pasensya at kooperasyon. Ang aming layunin ay maprotektahan ang inyong mga asset at matiyak na ang lahat ay nasa ayos. Lumabas si Danica ng bangko na may mabigat na dibdib, ngunit may bagong determinasyon. Ang araw na nagsimula ng simple ay natapos na may dalang mga katanungan at isang hindi inaasahang hamon. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pag-unawa sa kakaibang kasaysayan ng kanyang account ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 6, ang nakakagulat na numero at ang lihim ng 2 milyong dolyar. Muling bumalik si Danica sa bangko. Dala ang lumang bankbook na hindi niya maipaliwanag kung bakit tila iba ang kinang nito ngayon. Ang dati, tila ordinaryong piraso ng papel ay tila nagtataglay ng isang malaking lihim. Ang mga salita ni G. Calloway, ang manager ng bangko, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, kakaibang kasaysayan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na pader ng katahimikan ng bangko. Gayunpaman, ngayon, ang katahimikan na iyon ay tila mas mabigat, puno ng hindi nasasabing mga katotohanan. Nagtungo siya sa teller na humawak ng kanyang bankbook kanina, ang babaeng nagpakita ng bakas ng pagkabahala. Magandang umaga po ulit, bati ni Danica. Ang tinig niya ay matatag na ngayon, ang kaba ay napalitan ng determinasyon. Narito na po ako para sa ating pag-uusapan. Muli, ang teller ay kinuha ang bankbook. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtagal sa pagtatype. Tumingin siya kay Danica, ang mga matay may bahid ng pag-aalala at pagkatapos ay tumingin sa isang papalapit na figura. Si G. Calloway na naman. Binibini, salamat sa pagdating mo agad, sabi ni G. Calloway. Ang kanyang tinig ay seryoso pa rin. Nais naming ibahagi sa iyo ang mga natuklasan namin. Ang iyong bankbook, bagamat mukhang luma, ay nagpapakita na ang account na ito ay binuksan lamang noong taong 2010. Namilog ang mga mata ni Danica. 2010? Ngunit ang bankbook na hawak niya ay tila mas matanda pa riyan. 2010 po? Hindi ko po iyon maalala. Iyan po ang isa sa mga kakaiba, tugon ni G. Calloway. Ngunit ang mas nakakagulat po ay ang balanse sa account na ito. Huminto siya, tumingin kay Danica na tila ba sinusuri ang kanyang reaksyon. Higit sa 2 milyong dolyar binibini. Mahigit 2 milyon. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak na parang malalaking bato sa kanyang dibdib. 2 milyong dolyar? Sa isang account na hindi niya alam kung paano napunta sa kanya? Ang kanyang isipan ay naguluhan. Paano? Bakit? 2 milyon dolyar? Bulong ni Danica, ang mga salitang iyon ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila ba sinusubukang pigilan ang pagkabigla na nararamdaman niya.
Ito ay hindi lamang malaking halaga, ito ay isang napakalaking misteryo. Opo, binibini, kumpirma ni G. Calloway. At mayroon pa pong isang mahalagang impormasyon na nais naming ibahagi. Ito ang dahilan kung bakit naka-flag ang inyong account. Tumingin siya sa bankbook pagkatapos ay diretsong tumingin kay Danica. Nangyari ito 9 na taon na ang nakakaraan noong 2017. Sinubukan ng iyong ina na makuha ang account na ito gamit ang mga peking dokumento. Napatda si Danica. Ang kanyang ina? Ang kanyang ina na hindi niya pa nakakausap sa loob ng maraming taon? Ang ideya na ang kanyang ina ay naging bahagi ng ganitong uri ng panlilinlang ay mahirap tanggapin. Ang kanyang ina na alam niyang mahirap na noon pa man. Ang pagtatangka niyang iyon ay hindi nagtagumpay, dagdag ni G. Calloway. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng kaunting pagkaawa. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng account. Tumayo si Danica at naglakad-lakad sa maliit na opisina. Ang kanyang mga paa ay tila hindi makatapak sa sahig. Ang kanyang isipan ay lumilipad. Bakit gagawin iyon ng kanyang ina? At paano niya nalaman ang tungkol sa account na ito? Ngunit, sino po ang naglipat ng pera? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asa na malaman ang isang bahagi ng katotohanan. Nagbuntong hininga si G. Calloway. Dito po pumapasok ang bahagi ng inyong lolo, si Eugene. Lolo Eugene. Ang pangalan na iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang kanyang lolo, ang lalaking kilala sa kanyang kabutihan at pagiging maingat. Nalaman po ng inyong lolo ang pagtatangka ng inyong ina, paliwanag ni G. Calloway. Dahil sa pangambang baka makuha ang pera sa maling paraan o baka magamit ito sa masama, ay ginawa niya ang kailangan upang ilipat ang pera sa isang ligtas na lugar. Ang account na ito, bagamat binuksan noong 2010, ay ang resulta ng kanyang paglilipat ng pondo. Ginawa niya ito upang protektahan ang kayamanan para sa iyo, binibini. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ito. Isang malaking patak ng luha ang pumatak sa pisngi ni Danica. Ang kanyang lolo ang gumawa nito para sa kanya. Ang lahat ng ito, ang pera, ang pagtatangka ng kanyang ina, ang lihim na paglipat ni Lolo Eugene, lahat ay para sa kanyang kapakanan. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pasasalamat. Kaya pala, bulong ni Danica na para bang nagkakaroon ng saysay ang lahat. Ang kanyang lolo, na lagi niyang iniisip na ang pinakamabait na tao sa mundo, ay mas higit pa pala roon. Siya ay isang taong nagplano, nag-ipon, at nagprotekta. Ang inyong lolo ay isang napakatalino at mapagmahal na tao, binibini, sabi ni G. Calloway, na wari inauunawaan ang nararamdaman ni Danica. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay, kaya't tinitiyak niyang mayroon kang matatag na pundasyon. Ang pagtatangka ng inyong ina ay nagbigay lamang ng dahilan upang masigurong ang pera ay mananatiling ligtas at para lamang sa iyo. Tumango si Danica, ang luha ay patuloy na dumadaloy ngunit ngayon ay may kasamang ngiti. Ang misteryo ay nalutas. Ang kakaibang kasaysayan ng kanyang account ay hindi isang sumpa, kundi isang testamento ng pagmamahal at pagmamalasakit ng kanyang lolo. Ang $2 milyong ay hindi lamang pera. Ito ay isang mana, isang patunay ng pag-ibig na tumawid sa panahon. Maraming salamat po G. Calloway, sabi ni Danica, ang tinig niya ay puno ng emosyon. Salamat po sa pagpapaliwanag. Ngayon po ay naiintindihan ko na ang lahat. Nang umalis siya sa bangko, ang bankbook ay mahigpit niyang hawak. Hindi na ito basta isang piraso ng papel. Ito na ang susi sa isang nakaraan na puno ng lihim, pagmamahal at hindi inaasahang yaman. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatuloy, ngunit ngayon siya ay mas handa na. Handa na harapin ang anumang hamon, dala ang kaalaman na siya ay minamahal at pinoprotektahan noon pa man. Kabanata 7. Ang madilim na kasaysayan ng pamilya. Ang mga salita ni G. Calloway, ang manager ng bangko, ay tila mga tinik na nanatili sa puso ni Danica.
Ang 2 milyong dolyar, ang pekeng dokumento, ang pagtatangka ng kanyang ina. Lahat ng iyon ay nagbukas ng pinto sa isang madilim na katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagkamangha sa pera ay mabilis na napalitan ng pangamba. Kung ang kanyang ina ay kayang gumawa ng ganoon, ano pa ang mga lihim na nagkukubli sa kanilang tahanan? Isang hapon, habang nagtitimpla ng tsaa si Danica, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Ito ay mula sa dating abogado ng kanyang lolo Eugene. Isang lalaki na kilala niya noon pa man, isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at laging nakangiti. Ngayon, ang ngiti sa kanyang tinig ay tila nawala, napalitan ng pagkaseryoso. Binibining Danica, simula ng abogado, ang tinig ay mababa at may bigat. Nais ko lang pong sabihan ka tungkol sa ilang mga bagay na aking natuklasan. Tungkol sa iyong lolo Eugene at sa iyong ina. Napalunok si Danica. Ano po iyon, Atty. Reyes? Alam mo ba, Binibini, na sa mga huling taon ng buhay ng iyong lolo, siya ay nag-iipon ng mga ebidensya? Mga ebidensya laban sa iyong ina. Ebidensya laban sa aking ina? Hindi makapaniwala si Danica. Opo, tugon ni Atty. Reyes. Lumilitaw na sa loob ng maraming taon ang iyong ina ay dahan-dahang binubuhos ang yaman ng iyong lolo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang iyong lolo ay nawalan na ng katinuan, na siya ay hindi na makapag-isip ng tama. Ang salitang hindi makapag-isip ng tama ay tila bumagsak na parang hammer sa pandinig ni Danica. Ang kanyang lolo, ang lalaking may malinaw na isipan at mahusay sa chess, ay pinagbibintangan na nawala ng alaala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi lang yan, Binibini, patuloy ni Atty. Reyes. Nalaman din namin sa pamamagitan ng mga dokumentong nakalap ng iyong lolo na ang iyong kapatid na si Wyatt ay kasabwat din. Wyatt, ang kanyang kuya. Ang lalaking dati niyang kasama sa paglalaro, ang lalaking tila laging handang tumulong. Ang ideya na siya ay kasabwat sa panlilinlang ng kanilang ina ay mahirap lunukin. Si Wyatt, paliwanag ni Atty. Reyes, ay gumamit ng isang pekeng kumpanya upang mag-launder ng pera. Ang pera na nanggaling sa iyong lolo. Ang lahat ng ito ay ginawa upang itago ang tunay na pinagmulan ng pera at para na rin masigurong wala nang natitira para sa iyo o sa sinumang karapat-dapat. Napatakip ng bibig si Danica, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang kanyang pamilya, ang kanyang sariling pamilya. Ang mga taong pinakamalapit sa kanya ay gumawa ng ganito? Ang iyong lolo, dagdag ni Atty. Reyes, ang tinig niya ay tila nagpapakita ng malaking respeto, ay ginugol ang mga huling taon ng kanyang buhay sa pagkolekta ng lahat ng ito. Bawat dokumento, bawat piraso ng ebidensya, ginawa niya ito ng may malaking pagtitimpi na para bang naglalaro ng isang masalimuot na laro ng chess. Inihanda niya ang lahat para sa iyo, Binibini, para sa araw na ito. Ang mga salitang laro ng chess ay tila umalingaw-ngaw sa isipan ni Danica. Ang kanyang lolo, ang kanyang guro sa chess, ang nagturo sa kanya ng halaga ng pasensya, ng pag-iisip ng maraming hakbang sa unahan. Ngayon, nauunawaan niya kung bakit. Ang kanyang lolo ay hindi lamang nagturo sa kanya ng laro. Itinuro niya sa kanya ang isang mahalagang aral sa buhay. Kaya po pala hindi siya gaanong nagsasalita sa mga huling buwan niya, bulong ni Danica, na tila may naaalala siyang mga detalye. Ang kanyang lolo na tahimik, nakaupo sa kanyang paboritong silya, na tila malalim na nag-iisip. Hindi pala siya malilimutin. Siya ay nagpaplano. Siya ay naghahanda. Tama ka, Binibini, sagot ni Atty. Reyes. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa iyong proteksyon. Kailangan nating kumilos ngayon. Mayroon na tayong sapat na ebidensya upang ilantad ang lahat. Kabanata 8, 2 linggo ng panlilinlang. Ang mga salita ni Atty. Reyes ay tumatak sa isipan ni Danica. Ang kanyang ina at kapatid na kanyang mga kasama sa araw-araw ay ang mga taong nagpaplano ng ganito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay mahirap, ang magkunwari.
Ang magkunwari na walang alam habang ang katotohanan ay bumabalot sa kanya. Sumunod si Danica sa payo ng pulis at ni Atchen Reyes. Kailangan niyang maging tahimik, kailangan niyang maghintay. Ang investigasyon ay nagsisimula na at ang kanyang partisipasyon kahit na sa pamamagitan lamang ng pagiging tahimik ay mahalaga. Ang mga araw ay tila bumagal. Bawat pagkain kasama ang kanyang ina at si Wyatt ay isang pagsubok. Pinapanood niya ang kanyang ina na masayang nagkukwento tungkol sa mga plano para sa kanilang hinaharap, kung paano nila pamamahalaan ang yaman na dapat sana ay sa kanila. Nakikita niya si Wyatt na nakangiti, tila ba walang kamuwang-muwang, ngunit alam ni Danica ang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Sila ay naghahanda na hatiin ang mga ari-arian ng kanyang lolo, mga ari-arian na kanilang nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan, nagsalita ang kanyang ina. Danica Hija, alam mo ba napakagaling ng iyong ama? Kahit na medyo nawawala na ang kanyang isip noon, naiiwan pa rin niya ang mga magagandang bagay para sa atin. Ang mga ari-ariang ito ay patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Gustong sumagot ni Danica, gustong isigaw ang katotohanan. Gustong sabihin na ang magagandang bagay na iyon ay hindi sa kanila at ang pagmamahal na iyon ay nabahiran ng kasakiman. Ngunit alam niya, kailangan niyang pigilan ang sarili. Ang kanyang lolo, ang kanyang guro sa chess ay nagturo sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, ang pasensya. Pasensya na isip niya tulad ng sa chess. Bawat galaw ay may kahihinatnan. Hindi mo pwedeng madaliin ang laro. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang sumang-ayon sa mga sinasabi ng kanyang ina. Ang bawat salita na kanyang binibigkas ay isang maliit na sakripisyo, isang maliit na hakbang palapit sa pagbagsak ng panlilinlang na ito. Habang nakikita niya ang pagiging kontento at pagmamalaki sa mukha ng kanyang ina at kapatid, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang malalim na lungkot para sa kanila. Sila ay nabubuhay sa isang kasinungalingan at hindi nila alam na malapit na itong matapos. Ang 2 linggong iyon ay tila walang katapusan. Bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang tibay. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo niyang naiintindihan ang kahalagahan ng mga aral ng kanyang lolo. Ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-iisip ng malinaw kahit na ang puso ay nagdurugo. Isang gabi, bago matulog, tiningnan niya ang larawan ng kanyang lolo Eugene na nakalagay sa kanyang bedside table. Lolo, bulong niya, hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang tama. Alam niya na ang paghihintay ay mahirap. Ngunit alam din niya na ang paghihintay na ito ay may malaking layunin. Ang katotohanan ay lalabas. At sa araw na iyon, ang mga panlilinlang ay magwawakas. Ang mga lihim ng pamilya na matagal nang nakatago ay mahahayag na sa liwanag. Ang laro ng chess na sinimula ng kanyang lolo ay malapit nang matapos. At siya, si Danica, ang magiging kampyon. Kabanata 9. Ang checkmate, ang araw ng pag-aresto. Ang araw na iyon ay dumating na. Ang mga araw ng paghihintay, ng pagpapanggap ay natapos na. Kasabay ng pagkalat ng unang sinag ng araw, narinig ni Danica ang ugong ng mga sasakyang pulis na papalapit sa kanilang tahanan. Bumigat ang kanyang dibdib, ngunit naroon din ang kakaibang pakiramdam ng katiyakan. Ito na ang simula ng pagtatapos. Nakita niya ang kanyang ina, si Miriam, na tila nagmamadaling lumabas ng bahay, dala ang isang malaking bag. Ang ekspresyon sa mukha nito ay halo-halong pagmamadali at pagtataka. Maya-maya pa, isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa kanilang compound. Ang dating mapayapang tahanan ay napuno ng mga sigaw at pagkabigla. Miriam Santos, kayo po ay inaresto sa mga kasong pandaraya at money laundering, sabi ng isang pulis. Ang tinig ay malinaw at walang emosyon. Ano? Hindi? Ito ay isang pagkakamali. Sigaw ni Miriam, ang kanyang boses ay napuno ng pagkakatuwa. Ang aking ama ay baliw.
Siya ang nagsabi sa akin na gawin ito. Hindi ko kasalanan. Narinig ni Danica ang lahat mula sa kanyang silid. Nais niyang lumabas, ngunit alam niyang kailangan niyang manatili. Ito ang plano. Ito ang bahagi kung saan siya ay mananatiling tahimik. Kasabay nito, ang isa pang grupo ng mga pulis ay dumating sa opisina kung saan nagtatrabaho si Wyatt. Hindi na nakapagpigil si Wyatt. Nakita siyang pinipilit na magpaliwanag sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang mga kamay ng pulis ay mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Nakita niya ang kanyang kapatid na inilalabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Ang pagkakakulong sa kanya sa mismong lugar kung saan siya gumagawa ng kanyang mga ilegal na gawain ay tila isang malupit na tadhana. Sa korte, ang atmosphere ay mabigat at puno ng tensyon. Si Miriam ay patuloy na iginigiit ang kanyang depensa, tinuturo ang kanyang ama bilang isang taong may sakit sa pag-iisip. Ngunit nang basahin na ang pahayag ni Lolo Eugene, isang pahayag na isinulat niya bago siya pumanaw, kasama ang lahat ng mga ebidensya, lahat ay nagbago. Ang mga salita ni Lolo Eugene ay malinaw at matalas. Inilarawan niya ang bawat hakbang na ginawa ng kanyang anak at apo, ang bawat peking dokumento, ang bawat transaksyon. Hindi niya lamang inilantad ang kanilang mga kasalanan. Ipinaliwanag din niya ang kanyang mga motibo sa pag-iipon ng mga ebidensya. Sa aking mga huling taon, nakasaad sa pahayag ni Lolo Eugene na binasa ng isang hukom, nakita ko ang pagkalugmok ng aking pamilya sa kasakiman. Nakita ko ang aking anak, si Miriam, na ginamit ang aking kahinaan upang kunin ang aking pinaghirapan. Nakita ko rin ang aking apo, si Wyatt, na nahulog sa tukso ng mabilis na pera. Hindi ko ito pwedeng hayaan. Ang pera na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa hinaharap, para sa taong may malinis na puso at hindi nagpapasilaw sa pera. Ito ay para kay Danica. Ang boses ng hukom habang binabasa ang mga salita ng lolo ay tila nagbibigay ng bigat sa bawat salita. Si Miriam, na kanina'y matapang na ipinagtatanggol ang sarili, ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga depensa ay gumuho sa harap ng mga malinaw na katotohanan. Si Wyatt naman ay tahimik na nakayuko, ang kanyang balikat ay nakalaylay. Ang hatol ay mabilis. 10 taong pagkakakulong para kay Miriam at 8 taon para kay Wyatt. Ang kasakiman ay nagdulot ng kaparusahan. Ang laro ng chess na sinimulan ng matandang lalaki ay natapos na sa isang perpektong checkmate. Kabanata 10, ang huling pamana at ang katotohanang naghihintay 6 na buwan ang lumipas. Ang dating magulo at puno ng tensyon na tahanan ay nabalot na ng katahimikan. Si Danica, na ngayon ay nag-iisa sa malaking bahay, ay nakaupo sa study room ng kanyang lolo. Sa harap niya, isang sobre na may nakasulat na pangalan ng kanyang Lolo Eugene. Ito ang huling liham mula sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat ay isinulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo, ngunit may bahid ng kahinaan. Aking mahal na Danica, nagsimula ang liham. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan lamang na natapos na ang laro. Natapos na ang hirap at ang katotohanan ay lumitaw na. Alam ko na mahirap ang mga pinagdaanan mo. Ang manahimik habang ang mga mahal mo sa buhay ay nagpapatuloy sa kasinungalingan. Ngunit ikaw lamang, aking apo, ang mayroon ng tibay at integridad na gawin ito. Napaluha si Danica habang binabasa ang mga salita. Ang kanyang lolo na tila nakakaintindi sa bawat emosyon niya. Pinili kita, Danica, hindi dahil ikaw ang pinakamatanda o ang pinakamalakas. Pinili kita dahil ikaw ang pinakamalinis ang puso. Ikaw ang hindi nagpadala sa tukso ng pera. Ikaw ang nanindigan sa paghahanap ng katotohanan kahit gaano pa ito kahirap. Ang iyong pasensya, ang iyong pagtitiyaga, iyan ang mga tunay na yaman. Isang maliit na pakete ang nasa loob ng sobre. Pambungad na salita para sa iyong pangarap. Nang buksan ni Danica ang pakete, nakita niya ang isang set ng mga tseke.
Ang kabuuang halaga ay ang eksaktong 2 milyong dolyar mula sa bangko kasama ang ilang karagdagang halaga bilang kabayaran sa hirap na kanyang dinanas. Gamitin mo ito, aking apo, patuloy sa liham. Gamitin mo ito upang tuparin ang iyong pangarap. Ang pangarap na lagi mong binabanggit sa akin, ang pagkakaroon ng sarili mong bookstore. Isang lugar kung saan ang mga salita at kwento ay malayang dumadaloy. Isang lugar na magiging kanlungan ng kaalaman at pag-asa. Niyakap ni Danica ang liham, ang mga luha ay umaagos ng malaya. Ang kanyang pangarap na tila imposible noon, ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Makalipas ang ilang buwan, sa gitna ng isang tahimik na lansangan, ay natayo ang isang maliit at kaakit-akit na bookstore. Ang pangalan nito, ang Hardin ng Katotohanan. Sa loob, sa gitna ng mga istante na puno ng mga libro, nakalagay ang isang larawan ni Lolo Eugene at ang kanyang paboritong chessboard. Sa gilid nito, isang maliit na plaka na may nakasulat na paborito niyang kasabihan. Ang katotohanan ay napakapasensyoso. Maaari itong maghintay ng mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan. Nakatingin sa larawan ng kanyang lolo, napangiti si Danica. Alam niya na ang bawat kwento, ang bawat salita sa mga librong ito ay may daladalang aral. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang aral ng pasensya, ng katotohanan at ng hindi matitinag na pag-asa. Ang kanyang lolo ay hindi lamang nag-iwan sa kanya ng yaman. Nag-iwan siya sa kanya ng karunungan na magiging gabay niya habang buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating magulo at puno ng tensyon na tahanan ay nabalot na ng katahimikan. Si Danica, na ngayon ay nag-iisa sa malaking bahay, ay nakaupo sa study room ng kanyang lolo. Sa harap niya, isang sobre na may nakasulat na pangalan ng kanyang lolo Eugene. Ito ang huling liham mula sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat ay isinulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo, ngunit may bahid ng kahinaan. Aking mahal na Danica, nagsimula ang liham. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan lamang na natapos na ang laro. Natapos na ang hirap at ang katotohanan ay lumitaw na. Alam ko na mahirap ang mga pinagdaanan mo. Ang manahimik habang ang mga mahal mo sa buhay ay nagpapatuloy sa kasinungalingan. Ngunit ikaw lamang, aking apo, ang mayroon ng tibay at integridad na gawin ito. Napaluha si Danica habang binabasa ang mga salita. Ang kanyang lolo na tila nakakaintindi sa bawat emosyon niya. Pinili kita, Danica, hindi dahil ikaw ang pinakamatanda o ang pinakamalakas. Pinili kita dahil ikaw ang pinakamalinis ang puso. Ikaw ang hindi nagpadala sa tukso ng pera. Ikaw ang nanindigan sa paghahanap ng katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Ang iyong pasensya, ang iyong pagtitiyaga, iyan ang mga tunay na yaman. Isang maliit na pakete ang nasa loob ng sobre. Pambungad na salita para sa iyong pangarap. Nang buksan ni Danica ang pakete, nakita niya ang isang set ng mga tseke. Ang kabuuang halaga ay ang eksaktong 2 milyong dolyar mula sa bangko, kasama ang ilang karagdagang halaga bilang kabayaran sa hirap na kanyang dinanas. Gamitin mo ito, aking apo, patuloy sa liham. Gamitin mo ito upang tuparin ang iyong pangarap, ang pangarap na lagi mong binabanggit sa akin, ang pagkakaroon ng sarili mong bookstore. Isang lugar kung saan ang mga salita at kwento ay malayang dumadaloy. Isang lugar na magiging kanlungan ng kaalaman at pag-asa. Niyakap ni Danica ang liham. Ang mga luha ay umaagos ng malaya. Ang kanyang pangarap. Ang kanyang pangarap na tila imposible noon, ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Makalipas ang ilang buwan, sa gitna ng isang tahimik na lansangan, ay natayo ang isang maliit at kaakit-akit na bookstore. Ang pangalan nito, ang Hardin ng Katotohanan. Sa loob, sa gitna ng mga istante na puno ng mga libro, nakalagay ang isang larawan ni Lolo Eugene at ang kanyang paboritong chessboard. Sa gilid nito, isang maliit na plaka na may nakasulat na paborito niyang kasabihan, ang katotohanan ay napakapasensyoso. Maaari itong maghintay ng mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan.
nakatingin sa larawan ng kanyang lolo, napangiti si Danica. Alam niya na ang bawat kwento, ang bawat salita sa mga librong ito, ay may daladalang aral. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang aral ng pasensya, ng katotohanan, at ng hindi matitinag na pag-asa. Ang kanyang lolo ay hindi lamang nag-iwan sa kanya ng yaman. Nag-iwan siya sa kanya ng karunungan na magiging gabay niya habang buhay. Ang bookstore na ito ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang buhay na alaala ng pagmamahal, katatagan, at ng kapangyarihan ng katotohanan. Isang lugar kung saan ang bawat pahina ay isang paalala ng kanyang paglalakbay, isang paglalakbay na nagsimula sa isang lumang bank book at nagtapos sa pagtupad ng isang pangarap na may kasamang malalim na karunungan.